lang galing palengke. Bumili ako ng bagong halaman. Karating ko lang guys, galing palengke. Bumili ako ng bagong halaman yan. Wala ako masyadong makitang ano. Pero nagustuhan ko ito kasi medyo malaki na siya. Isang ganire 100 pesos. Pero matawaran pa rin sa atin ng sa tindera ng 80. So ang laki na nito oh. Malaki na talaga siya oh. Yan, 100 pesos lang. Ko na dito sa para dagdag koleksyon mo sa halaman. Para pagka yung ganito, malapit na namang tag-init. Ayan, napakaganda na may halaman sa harapan ng bahay. Pasko rin muna yung aking mga kunti lamang pinamili ko sa palengke. Bumili na ako ng kunti mga kasi kulang-kulang sa kusina. Wala mga sibuyas, mga pangrekado pa, mga pangunahin man din, sibuyas, bawang. Kaya sabi ko, saglit ako sa palengke. Masarap ko dito. Kailangan ko pala dalihan, gawa ng bumili nga pala ako ng alimasag. Kailangan yan ay mahalbusan agad. Natutunaw kasi yan eh, pagka hindi agad na iluto. Hello. Hey guys, magandang hapon. Akin na muna itong basa ng mga alimasag kasi kunti lang naman itong binili ko. Gawa ng pag hindi agad ito hinugasan, ano siya, parang natutunaw ba ang laman? Kasi subok pa, namimili ako ng mga panahon na kalimit pa akong kumain ito. Pag nabili ako nito sa palengke at medyo ako iikot-ikot pa, mamimili pa ng kung ano-ano. Naku, pag-uwi ko sa bahay, inahalbusan ko ng aking alimasag. Naku, halos wala ng laman kapag niluto. Natutunaw siya yung laman. Kaya akin mo ng katamtama lang ang laki niya. Balik ko lang. Balik ko lang para mabilis. Gusto ko na kasi maisalan kasi kanina pa ako umikot sa palengke. Grabe ang pagkakalagay ng goma nito. Pero mabigat pa naman siya. Sana nga ang laman hindi tubig kaya mabigat. May babae siya. Dalawa lang ang babae na kuha ko. 5 piraso lang naman ito na nabili ko. Sabi ko parang gusto mo magkata ng alimasag. May gulay. 300 ang kilo nito. Mahal lang binili ko. Sana nga ito yun mabigat pa yung hinawakan ko siyang namimili ako, mabigat pa. Sabi ko sana hindi tubig ang laman. Sabi mo nang ugasan mo. Tamanin ang punta ko sa palengke kanina. Siguro mga pasado alas 10. Pumunta ng palengke. Malinis naman yung crowd. Pas-pas na hindi na kailangan kuskusin. Aking kahalbusan mo na bago ko lang. Kunti lang naman siya guys. Kunti lang siya. Dalawa lang naman kasi kakain. Nilagyan ko siya ng asin. Salang ko muna siya. Para malagbusan. Hindi ko yan sinabawa.
hugas, yan lang, nilagyan ko lang ng asin. Kasi naman ay naglalabas pa ng ano yan, tubig eh. Ito na siya guys, luto na. Yan. Nahalbusan ko na. Pinaiga ko lang pinaiga-iga ko lang yung kanyang tubig. Yan. Mamaya ito yung aking gagataan. Nakapagkape nga muna. Kanina pa ako ng salita eh. Sabi ko eh, itong alimasag na hinalbusan ko. Gusto ko nito pa naghahalbos ako, hindi ko siya tinutubigan. Pagkahugas ko, dahin ko ng konti, ilagay ko siya sa kawali. Bubudburan ko ng asin. Sa ako na iasalang. Medyo katamtama lang, medyo ano lang yung apoy. Pagka yung nangamoy na siya, yung naamoy ko na yung crab, yung amoy niya talaga na yung hinalbusan. Ang sarap, ang bango ng ano, saka ko lang siya papatayin ng apoy. Ang bango. Ano bali 5 piraso lang siya, gagataan. Sabi ko eh, pagka nadating ako, nagkali ako palengke, kailangan, hindi talaga ako, ano, yung maging ano, masigla kapag hindi nakakapagkape. Kaya sabi ko, timpla muna ako ng kape. Upo muna, hindi pa ako nagtatanghalian. Lapit na natin ang camera. Hi! Magandang hapon ulit sa inyo. Kakape muna si Ate Sada. Ay. Para mabuhayan ang pakiramdam. Parang ano eh, pag ako sa labas ganito ako, hanap ko talaga agad kape. Hintayin ko muna na bumaba yung mga sapal ng kape. Kasi babago siyang ano eh, lagay ng mainit na tubig, kaya naglutangan niya. May kunti, bababa din niya. Dati-rati, hirap ako uminom nito eh. Sabi ko, ano ba ito? Ang gaspang-gaspang inumin kasi may mga nakalutang na mga sapal ng kape. Nung nakuha ko na yung ano niya, yung kung paano ba yung technique niya na pwede mo pala siya itimplan direkta, na hindi mo na kailangan salain. Nakuha ko na yun. Wala na akong ano. Gusto ko na talaga siyang kapehin niyang mismong kaping barakong giniling. Total ano na naman eh, siguro mag oras na ng merienda ng mga trabahador din sa ano namin, factory din sa paligid sa amin. Kasi marami ng tao sa labas eh. Ako naman, di pa nananghalian. Pero okay na sa akin kahit saging muna. Saging na, yung nilagang saging. Tsaka kape. Ako naman pag kumain, hindi ako yung napakaraming mga kung ano-ano. So ano lang nandiyo dyan, okay na sa akin. Mamaya ako kakain pag ako'y nakaluto na nung gagataan ko yung alimasag. Matagal na ako guys hindi nakakatikman ng alimasag, taon na rin. Eh, sabi ko lalagyan ko siya ng malunggay, yung mga gulay ba. Gagataan ko siya ng, hindi ayoko ng patuyo. Kasi yung mga tao, mga maedad, hindi dapat kakain ng mga ginataang pinatuyo eh. Pwedeng kumain yung ginataang may sabaw, yung hindi masyado pinalalabas yung mantika nung gata ng yog. Yung may sabaw-sabaw pa. Dati-rati pag nagagata ako, guys, ay gusto ko pa yung nagmamandi-mandika. Ang sarap nga, talaga ng sarap noon. Alam, medyo maanghang-anghang pa. Naku. Pero ngayon, nag-iba na ako ng style ng pagluluto. Yung kakainin ko, tayo kasi yung mga katulad natin may edad na, yung mga high blood na, kung ano-ano ng mga nararamdaman sa katawan, kailangan ibahin natin ang style ng ating pagluluto. Tulad niya, magagata ko ngayon. Dati patuyo na naglalangis-langis. Naku, napakasarap mo talaga. Mapapakanin ka talaga, mapapa-only rice ka talaga. Pero ngayon hindi na pwede only rice. Kaya kailangan, ang gata ko ngayon, yung may sabaw na, yung puti pa yung sabaw. Kaya lang hahalu-haluin mo naman. Yung pagkulo, saka mo ilalagay yung mga kung ano ilalagay mo pagkasunod-sunod ba. Pero ayoko nang pinatutuyo yung gata para hindi siya magmantika. Ang sarap naman guys ng sabi ko masarap pala itong ganito. Yung medyo may sabaw-sabaw. Maputi-puti pa yung sabaw. Masarap, nahihigop ko nga eh kasi naroon lahat ang mga ng mga ingredients eh. Lalo ako pag nagagataho, gusto ko maraming bawang. Yung naamoy ko yung bawang at paminta. Pero ako magkataho. Ito
Ito naman guys, pag nakain ako ng saging na saba, sari-sari pagka maedad ng tao, no? Natandaan na. Ito naman guys, pag kinakain ko ang saba, tinatanggal ko ang buto. Bakit? Ba't ko tinatanggal? Kasi palibasa ako, mahilig ako kumain ng saging na saba. Mahinog man yan, mahilaw. O ilaga ako ng hilaw talaga, hindi pa siya hinog. O kainin ko ng hinog na, yung hindi siya niluluto. Kaya kinakain ko ito ng tinatanggal ko yung buto. Kuha ng danas ko guys, na kapag kumakain ako ng saging na kasama, basta kagat ka lang ng kagat, hindi ko tinatanggal yung buto. Nakakaramdam ako ng tawag din yung pagtaas ng uric acid. Yung parang ang init-init ang dibdib mo, feeling mo para natas ang BP mo, hindi naman, hanggang ano lang yung acid mo. Mag-trigger naman yung pagtaas ng BP mo dahil doon sa pinatataas yung BP mo nung nakain mong yung buto ng saging na saba. Nagkukos ng yung parang ang init ang pakiramdam. Yung pala naman ni tumataas ang mo yung sa uric acid ba? Na yung hyperacidity kung tawagin. Kaya sabi ko yan pagka, dati hindi na naman ako ng creameries, ayoko na mag-inom ng creameries, kailangan ko na namang ingat sa kinakain. Kailangan kasi alamin din natin ating kinakain, katulad ng buto, tinatanggal ko ngayon. Pag tinanggal ko guys, hindi ako nakakaramdam ng ganun. Kailangan lang pala pag-aralan natin ating mga kinakain. Dati natin kinakain mga bata-bata pa tayo, okay lang sa atin. Parang kakaedad na, hindi na okay. Dami nang hindi okay. Pwede pa naman kumain kanya nga lang, may tatanggalin kanya, mabuto. Mabubuto. Gusto ko man, sabi ko nga dati, ba't ko tatanggalin ang buto niyan? Hindi naman nakakano yan. Akala lang natin. Pagbata pa talaga, wala pang lahat, kahit kain, lahat. Okay lang. Wala na Tingnan nyo guys ang kape ko Nakikita ko sa inyo kanina marami pang sapal. Ngayon isa na lang yung nandoon. Nakikita yung isa-isa na lang. Yung sarap lang kami ng kape na tunay. Dati 3-in-1. Pero ang 3-in-1 kasi parang hindi mo makontrol yung tamis. May pa rin talaga yung tunay na kape. Alam mo kape talaga iniinom. Ito lang binili ko kanina sa bumili ako kanina sa palengke. Sumaglit lang naman ako. Ang kilo ng bawang dito sa amin sa Kalamba, ang kilo ng bawang 130. Bumili na ako ng mahigit ng kalahati. Tapos yung sibuyas na Tagalog, ang dami ng sa kanya Ang sibuyas na Tagalog sa kanya ay magkano ang sabi niya sa akin? 60 yata. 60 ang kilo ng sibuyas sa Tagalog. Ang dami Mahigit na kalahati naman ito guys. Ang ganda sariwang sariwa pa. Masarap ito guys sa sinangag. Nadamihan mo sibuyas sa sinangag, ang sarap. Ito naman mga binili ko lang. Saka ito naman, ang kilo naman itong sibuyas na dilaw. Hindi nalagay sa steak. O bistik Tagalog kung tawagin. Ito lingan, binibistik din Ito naman, sibuyas dilaw ganito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 piraso lang ito. Ito binili ko 1 kilo. Kalahating kilo lang ito. O mahigit kalahating kilo. Kasi mabigat kasi ito guys. Ang kilo nito ay 90 pesos ang kilo nito. Sa akin ang mahal lang bilhin sa Pilipinas. Grabe. Yan lang binili ko at saka yan lang, sibuyas, bawang, kamatis at saka yung mahigit kalahating kilo na alimasag. Yun lang binili ko at saka isang slice lang. Yun lang at saka halaman, nakita ko kasi ang halaman sa pagdating ko ron, dami-dami mga tanim na halaman, nagaganda. Sabi ko, wala pa ako nitong ganitong, hindi pa ako nagkakaroon ng ganong halaman yung pinakita ko sa inyo. Kanina, pag unang open ko ng camera. Sabi ko, makabili nga ako nito. Kaya dala-dala ko. Ang bili ko ng 100.
binigay naman sa akin ang tinawaran ko. Ang pili, mahilig tumawad talaga eh. Lalo ako pag namimili ako. Tinatawaran ko talaga. Binigay sa akin ng 80. Nakakatuwa nga. Dito sa Bukana sa amin, sa trade, ay naku po, baka 150 or 200 dyan. Tawaran mo, bibigay sa'yo 180. Mura lang dun sa ano kasi, palibasa guys, dun sa lumang palengke namin dyan sa Kalamba, wala masyadong, yung dating palengke namin, eh ano, wala masyadong tao, hindi puntahan ng tao. Kaya ang sabi ko sa kanila eh, aba kayo pag may napasok dito na may camera, huwag niyong sabay niya na may camera kasi baka mga vlogger yan. Aba, inyong mga makikita mga halaman ninyo, magkano yan ganito, o ibablog yung inyong mga halaman na yan. Marami makakapang, ay may mga halaman pang ano, naghahanap ako ganong halaman, doon lang pala meron. Sabi ko, huwag nyo sabayin, kasi kako nararanasan ko, minsan napunta ako sa Sanggol, nag-open ako ng camera, ano yan, para saan yan? Tinatanong talaga nila, meron naman security guard sabihin, ma'am, bawal po dito ang camera sa loob, magbukas ng camera sa loob. Bawal ba? Hindi na ako nagtanong, bakit? Ba't ganun? Bakit sa iba? Hindi na ako tanong, bawal, di bawal. Kaya sabi ko doon sa nagtitinda nung may mga halaman siyang tinda, gaganda ng mga halaman niya. Sabi ko, dito sa inyo, ang lawak man din, yung dating palengke namin yan na napakasarap mamili doon ng araw, halos naroon na lahat. Eh, sabi ko sa kanya, kapag may nakita kayong mga nagbablog-vlog yung mga camera dyan na sa mga paninda ninyo, hayaan nyo lang kasi yan ang magpaparami ng mga buyer na pupunta rito sa inyo. Huwag nyo sasawayin. Libre na kayo sa advertisement ng mga paninda nyo. Hindi nyo na kailangan. Pag yan kako in-upload, lalo mga tiga-tiga rito sa atin, makikita yung tiga-tiga rito din. Ay, naroon pala yung puntahan ko nga doon. Sasadyain ka ako itong lugar ninyo. At dahil man din magagandang paninda nung tataka ako din sa Kalamba, ang mga naando doon sa sa trade. Wala din sa amin sa Kalamba, din sa Bukana. Hindi pala sa trade, sa dating palengke, din sa amin sa trade, sa Bukana. Wala, hindi ko makita yung mga ganong paninda. Pero sa kanila, naroon ang mga, sabi ko, dito mga hinahanap ko eh. At yung iba rin mga tao na hinahanap nila, dito rin sigurado. Marami mabibili ito ng kung ano-ano. Kaya sabi ko, wag nyo hayaan pag may mga vlogger na may mga nag-video-video dyan sa inyo. Wag nyo kasi tayo ngayon, nasa halos lahat social media na kumbaga nasa na tayo. Sa social media na ba? Hindi ba pwedeng, wag mo kami kuna, bako, kung may tindahan na ganyan, sige kunan nyo. Okay, welcome kayo lahat diyan. Para lumakas ba yung yung mga lugar na yung katuloy yung dating palengke, dahil nagtitinda ron, pero madalang ang tao nakapasok, pero ang dahil paninda, itik sa paninda, marami kang mabibili. Iba't ibang klase ng harina, iba't ibang klase ng yung sa pag may bakery ka, naroon lahat sa loob. Pero bihirang nakita mong tao, madalang. Pero pag malaman na ng mga tao yan, ay naku. Napakasarap kumuha ng pwesto dun sa lugar na yun. Guys, kape nga pala kayo. Kakape ako, pakawento na naman ako sa inyo. O naman kahit ka konti-konti ang views eh. May isa lang dyan, okay na sa akin. Kahit na paano nakikinig. Hindi na ako ng sugar. Ganito ako sa bahay pagkadating ko kape. Buti mayroon pang tirang nilaga ng saging. Nilagang saging. Kain kayo guys. Pwede nga lang iabot sa screen itong ang bilihin natin ngayon. Isang na galing sa ibang bansa. Nabili sa atin dito sa Pilipinas. Manghang-mangha siya sa mga ang tataas daw ng bilihin dito sa atin. Dito kasi sa atin yung cost of living natin napakamahal. Yung pa man din ang pangunahin nating pinagkakagastusan. Napakamahal, grabe. Kaya yung mga sa ibang bansa na uwi dito, takas sila sa presyo. Tama, ang
kung ako'y nagkikwento, pa ako'y napapakwento sa inyo. Ang bilis-bilis naman ng Bye-bye muna guys ha. Bye-bye muna sa pagkain ko. Bye-bye muna. Ayusin ko itong aking mga halaman. Yung binili ko kanina, ito raw, kasi ang mga halaman ko guys, puro may mga yung parang hindi maganda yung kahit nilalagyan mo siya ng pataba, may nakakapasok na yung parang mga insekto siguro sa loob kinakain. Ang kailangan talaga mayroon siyang nilalagay na pangontra doon. Matatapad dahon niya, gawa nga may mga vitamina yan na mga mga natural na pataba sa halaman, mga galing kusina pa. Pero kailangan pa rin bumili ng mga pamatay insekto, yung kumakain ng mga ugat. Bumili ako ng ito. Wala nang pangalan, sabi ko na saan ang pangalan. Dapat nilalagyan ng pangalan ng seller. Kung para saan ito, kung anong pangalan ng insecticide na to. Wala eh. Pagbalik ko, kukunin ko Ito naman daw, ilalagay bubud-bud sa paligid ng halaman. Kahit daw tumigil sa puno ng halaman, hindi raw mainit, okay lang daw. Tingko kunti-kunti lang daw, ilang piraso. Ito naman puti, ang sabi, ilagay daw sa 1 liter na tubig, ipang spray sa mga dahon, hanggang sa puno. Kaya sabi ko, ito, tatry ko muna ngayon. Kuha nang may napapansin ako na parang may mga nalabas na hindi naman siya bulati. Ang bulati kasi, napapatabayan sa parang nakukultivate yung lupa. Hindi siya nakaka-epekto sa pagtaba ng halaman. Kumbaga tumataba pa nga yung lupa kasi nakukultivate yung kasi sa kaikot-ikot niya, nagkakaroon ng sa loob. Tawag din parang kinukultivate ba yung lupa lagi. Kaya, matusog ang halaman. Lalagyan ko tigko konti lang ganito. Ito yan guys, Lalagyan ko tigko konti lang. Tigko konti lang kayo. Okay na? Mamaya ko na siya didiligin. Kanina umaga pa yung mga hugasin, hindi ko nang hugasan. Hugasin. Mas malaki yata ang mga nalansing ng mga hinugasan ko kaya sa boses ko. Yung aking mic na nabili sa Lazada, nakadalawa na ako ng bili. Hindi nagana sa phone ko. Paano kaya ito? Pero na rin naman siyang yung concept ko na yan. Kaya lang parang mas mahina pa. Mas malakas-lakas naman ito kumpara dun sa isa kong cellphone, yung dati kong ginagamit. Kasi napapansin ko din panonorin ko aking vlog, parang mas malakas pa yung kalamsing ng mga plato, ng mga baso kaysa sa boses ko. Pero sa akin, lakas na lakas ang boses ko. Gusto ko sana yung normal na nagkasalita pero malakas ang audio kapag nanonood. Bigyan ko na yung mga halaman ng yung parang buto. Ito ay pampalusog ng halaman. Yung isa naman pang-spray sa dahon. Kasi may mga nakapit-kapit sa dahon na nagpapapangit ng halaman. Pagkaluto nitong panghugas ito, magluluto na rin ako ng parang kapunan.
Sige guys, bye-bye na muna. Hanggang dito lang muna ang ating vlog. Bye-bye. See you tomorrow.